Lahat po ay tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging marapat na makiisa sa banal na misa, aminin muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo na iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek ng hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo.
Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayong ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus. Noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon ay kapal na sinusunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagpapaabot po ako na muli ng pakikiramay sa inyo na mga naulila ng yumaong ng inyong minamahal na ina
at mahal sa buhay na si Rupina. Ang araw ng kanyang libing ngayong linggong ito ay nataon na pagdiriwang at paggunita ng simbahan ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Yun pong tinatawag na piyesta, dakilang piyesta ng Corpus Christi, katawan, kabanal-banalang katawan ng ating Panginoon. Ang ipinapaalaala ng piyestang ito ay ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo. Katawan at dugo na kanyang inialay para sa ating kaligtasan. Ang pag-aalay na yon ay naganap noong si Jesus ay ipako sa krus dun po sa bundok ng Kalbaryo. At yung pangyayaring yon, minsan lamang yon at para sa lahat. Once and for all. Hindi na po mauulit yon. Noon lamang pagkakataong iyon, inialay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Subalit, ang katawan at dugo ni Jesus ay patuloy pa rin ibinibigay sa atin hanggang ngayon. Bagamat ito ay once and for all event, pero hanggang sa ngayon, ito'y parati nating nararanasan sa iba na nga lamang paraan. Dito po, sa pagdiriwang ng banal na misa, ito po yung bundok ng Kalbaryo, ang altar ng simbahan. At dito nagaganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo. Pareho ang iniaalay. Si Jesus pa rin po ang iniaalay. Kaya nga lamang ay iba na ang paraan. Hindi na madugong paraan. Hindi katulad sa Kalbaryo. Madugong sakripisyo, madugong paraan ang pag-aalay. Pero sa tuwing iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at dugo dito sa altar, tinatanggap pa rin natin ang parehong biyaya. Yan po ang Corpus Christi. Ito po ang ipinapaalala sa ating lahat. Si Jesus nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At sa tuwing inuulit ito sa mga pagdiriwang ng banal na misa, ang mga salita ni Jesus noong huling hapunan ay inuulit at sinasabi ng mga pari, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang kalis ng aking dugo na ihahandog para sa inyo. Nung haling hapunan, sinabi na si Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pagkatapos pinaghati-hati ito. At sinabi, ito ang aking katawan. Parte ito ng pagkakakilanlan ni Jesus. Kahit po sa binasang ebanghelyo, nung pakainin niya ang maraming mga tao, ganun din ang pamamaraan. Kinuha ni Jesus ang tinapay at meron pang isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati ang mga ito, ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao, upang busugin ang mga tao. Ano ang dahilan ng pagkabusog? Bakit nakakain ang maraming tao? Dahil pinaghati-hati ni Jesus ang tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad. Ganyan po ang buhay ni Jesus.
nahati. At nung nahati, katulad ng tinapay, ibinahagi sa iba. Kaya tayo'y naligtas. Kaya tayo'y nabusog ng biyaya ng Diyos. Ang hamon sa atin ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili ay yung sinasabi rin niya na inuulit din sa misa. Ang sabi, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Matapos niyang ibigay ang kanyang sarili, tayo rin ay inutusan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At ano yung ipinagagawa ni Jesus? Katulad din ng kanyang ginawa. Katulad nung kinuha niya ang tinapay at kinuha niya ang alak, paghati-hatiin at pagkatapos ipamahagi. Yun ang gusto ni Jesus na gawin natin. Maghati-hati at pagkatapos mamahagi. Gusto ko pong inyong tingnan ang naging buhay ng inyong minamahal na si Rufina sa ganitong paraan. Alam nyo, ang mga nanay ay di siyempre karaniwan, sila po yung mga abala sa bahay. Kahit po nung una, ang mga nanay, karamihan, housewife. No? Hindi ko alam kung ang inyong nanay ay housewife, pero malamang kung siya man ay mayroong ibang ginagawa, pero yun ang kanyang pinakapangunahing tungkulin. To be a housewife. At bilang isang ina, mahusay po silang maghati-hati ng kanilang sarili. Kitang-kita po ito sa mga magulang, sa ating mga nanay. Hinahati ang oras, no? Para tugunin, asikasuhin ang iba't ibang pangangailangan ng pamilya. Siguro'y magluluto, mamamalengke, maghahanda ng mga gamit, no? Aalalayan ang mga anak, lalo't higit ng mga bata pa, at iba't ibang paraan. Hinahati ang oras, hinahati ang sarili. Kahit siguro yung budget, no, maaaring ang tatay nagtatrabaho o kung nagtatrabaho pati nanay, iniisip kung paano hahatiin ang budget. Magkano ang itatabi para sa pagpapaaral, magkano ang gagastusin sa pamamalengke, magkano, ano ang ibibili ng mga gamit at iba pang bagay. Hinahati-hati. Ang mga nanay, mahusay maghati-hati para maasikaso ang mga inaalagaan, ang mga anak, para mabusog ang mga anak, para may ayos ang kanilang pamumuhay. At syempre, kapag may yung anuman ang hinahati, ito ay ibinabahagi. Ang bahaging ito sa isang anak, ito doon sa isa. Ang pagkain ito para sa kanya. Hati-hati. Tapos, ipinamamahagi. Ganyan ang buhay ng isang nanay. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon, ng naging buhay ng ating Panginoon. Jesus was broken and He is broken for us. Hinati niya ang kanyang sarili at ito'y ginawa niya para tayo'y tulungan
para tayo'y magkaroon ng buhay. Ang punto, hindi sinarili ni Jesus ang kanyang buhay, kundi ito inialay para sa ating lahat. Alalahanin niyo si Rufina sa ganitong paraan. Hindi niya sinarili ang kanyang buhay. Naranasan niyo yan bilang mga anak at bilang mga nakakakilala sa kanya. Naranasan niyo marahil sa iba't ibang paraan ang kanyang pagkalinga, ang pagbibigay niya ng sarili. Hindi siya perpekto, no? Pero alam niyo siya sa iba't ibang paraan ay naging mabuti sa inyo at naghangad palagi ng mabuti sa inyo. Ganyan po ang mga nanay. No? Laging ang iniisip, laging ang inuuna, kapakanan ng mga anak, kapakanan ng pamilya. Kahit mawalan na siya, kahit maubusan na siya, basta ang mga anak busog. Kahit wala siyang mga bagong kagamitan, basta ang mga anak may bagong magagamit. Ang mga nanay, ihinuhuli palagi ang sarili at ang inuuna ay ang kabutihan ng kanyang mga pinangangalagaan. Ito man ay asawa at mga anak. Yan po yung Corpus Christi. Yan po ang mensahe ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Jesus, ang kanyang dugo, ibinuhos para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay. Parang si Rufina, kanyang sarili, kanyang lakas, kanyang talino at talento at yaman, hindi sinarili, ibinigay, ibinahagi, hinati-hati, para ibahagi sa iba at kayo'y mabusog, maging masaya at maging mapayapa ang buhay. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganyan natin inaalaala si Jesus. Hindi po lamang tayo nagdadasal, hindi lamang po tayo sumisimba. Mahalaga yun. Mahalaga ang mga ito. Pero lubos nating inaalaala si Jesus kung gagawin natin ang kanyang ginawa. Ang pag-aalay niya ng katawan at dugo para sa ikaliligtas ng lahat. Pagdasal po ninyo na patuloy ang kaluluwa ng inyong minamahal na yumao at hilingin palagi sa Panginoon na sa Kanya'y ipagkaloob ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Tumayo ang lahat, pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na magli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ng ating kapatid na si Rufina, sa kanya ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan, naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan, siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo, sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
langit lupa'y nagtutugay sa iyong kadakilaan. Ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon na magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rufina na tinawag mo mula sa daigdig na ito, nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin at mo kami ipangituro sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. ng sanlibutan.
amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay
na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huling paghahabilin at pamamaalam. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Rufina, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Pahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng Si poong Kristo mahal. ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong Sa mahal. ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong Ama mahal. naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Rufina na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan, pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikitang muli tayo. Samahan ka ng mga santo kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Siya nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Nakikiramay po uli. Tapos na po ang ating pagdiriwang.
Pining, Tia Pining, Ate Pining, Ninang, para sa amin po, para sa atin, siya ang nag-iisang ina. 21 years ago, I stood in the same podium para magpasalamat sa inyong pakikiramay sa pagkawala ng tatay. Then in 2023, nagpasalamat muli together with Ella sa pakikiramay ninyo sa pagkawala ng aming pangalan na kapatid, si Jojo. Sa loob ng 21 taon, ikaw Inan ang nagsilbing inspirasyon namin upang harapin ang buhay na parating magkakasama. Masaya kami pag-uwi ng bahay dahil alam namin na naandoon ka at naghihintay. Hindi man kami parating na nakakadaan sa iyo, pero alam namin buo ang bahay dahil andoon ka. Inan, hindi ko man nasasabi sa iyo na madalas na mahal kita. Noong kasama ka pa namin, pero mahal na mahal po namin ikaw. Ikaw parati ang una sa isip namin pagka nagkakaroon ng brownout, pag nagbuhay ng generator, ikaw ang parati kong unang nilalagyan ng power dahil ayaw ko na mainitan ka at alam din namin na gusto mo parati ay may ilaw. Pag nakulog at nakidlat, ikaw ang naiisip namin dahil alam namin takot ka sa kulog at kidlat. Pag masaya at natawa ka, ay masaya din kami. Hindi ka nagsasawang ipadama at ipakita sa aming lahat kung gaano mo kami kamahal at kung paano kami kahalaga sa iyo. Parati kang handang mag-appreciate sa aming ginagawa. Sa loob ng 60 taon, nasanay na ako na parating may tinatawag na Inan. Magaling kang magluto, isa kang panday, call monitoring. Simula pagising, pag alam niya na aalis ka ng alas 4, bago mag-alas 4, tatawagan ka niya. At habang nasa daan, hanggang di ka nakakarating sa iyong pupuntahan, tawag siya ng tawag. Alam ko na rin, pag alas 8 ng umaga, pupunta sa iyo para ilipat sa Kapamilya TV ang iyong telebisyon. Nung bata pa ako, parati akong mahabol sa iyo pag ikaw ay umaalis. Ni minsan, hindi pa ako nakapaghatid sa iyo, pero mamaya Inan, ihahatid ka na po namin sa iyong bagong bahay. Ikaw ang aking number 1 na suporta at tagapagkampanya. Mahal na mahal mo po kami lahat, lalo na ang iyong mga apo. Ang parati mong bilin at pangaral, magmahalang kayong lahat, magtulungan kayong magkakapatid, pati ang inyong mga kamag-anak, huwag ninyong pababayaan sa abot ng inyong makakaya. We protected you noong COVID-19. At salamat sa aming bahay, siya lamang po ang hindi nagka-COVID. Inan, we will miss the days when you were here beside me. Inan, those happy days when you were here to guide us, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth
of your tender embrace, O Inan, until the days that we're together once more, we live in this memory, until the days that we're together once more. Hindi po ako natidinig ng inang kumanta. Dito pa ako nakakanta. Pero kagabi po ang kinanta ko yung mother song. So, ihahatid na po natin ang ilan sa kanyang bagong bahay. Dati, 7 kami pag nagpapalitrato. Naging 6 na wala ang tatay, naging 5 na wala ang kuya. Kanina sabi ng Kuya Alex, 4 na nga lang pala tayong magpapalitrato ngayon. Pwede po ba humingi ng isang palakpak para sa, sabi nga po ng kanta, for if you lose your mother, you've lost the best of all. Inan, maraming po salamat. Till we meet again, naghihintay na po sa iyo ang tatay at ang kuya. 3 na kayo doon na aming pupuntahan. Doon na po lamang kayo. Ako po'y matatakutin. Maraming pong salamat. Maraming po salamat sa inyong lahat for the past 9 days na nakadamay sa amin. Hindi namin naramdaman na 9 na araw na pala nakalipas. Marahil mamaya, ibang pagbabago sa aming bahay. Maraming pong salamat sa inyo lahat.